Mr. Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano, abay may iniwang pangako sa isa't isa. So yun yung ating pag-uusapan for today's video. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk near future, but I'll always be here. And sobrang proud na ako sa'yo. And if I ask everyone here, Kuya Epi first, Inconvenient Love, Miss Vanna first series, but I've really seen you grow since day one, since we've met. And I'll always look up to you. Not figuratively, but literally pala, figuratively. But in general, I'm just so blessed that I got to spend these last years with you. Yeah, I wouldn't have it any other way. Thank you. Kung gusto kong sabihin. Pero siguro ngayon, I just wanna say thank you. Thank you so much for the journey. For just being there, for the support, and I respect you so much. And ngayon pa lang, ang layo mo na, pero malayo ka pa. And I'm just so proud of you, and I'm so proud of the man you are now. Okay na po, yan lang. Thank you. Super Q&A, ladies and gentlemen. I just want to say thank you to our supporters. You guys mean the world to us. And I know a lot of you are hurting, a lot of you are sad, but please know, me and Belle, we're in a great place, and this is what's best for everyone, and we're gonna continue to support each other through this. But really, thank you. This family will always stay. We may not be doing product after product together, but this family will always stay. Salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one. Dahil muling naging sentro ng atensyon ng showbiz ang tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano na mas kilala bilang Don Bel matapos i-anunsyo na ang kanilang pelikula ipapalabas hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng United States, Canada, Guam, New Zealand, Middle East at Hong Kong. Ang balitang ito hindi lamang simpleng international screening, isa itong malaking hakbang para sa kanilang karera bilang isa sa pinakasikat na love team ng kasalukuyang henerasyon. Kasabay ng tagumpay na ito, lumutang din ang emosyonal na usapin ng kanilang iniwanang pangako sa isa't isa na mas lalong nagpa-curious sa kanilang mga tagahanga. Ayon po sa ulat, ang bagong pelikula ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano ay ipapalabas sa iba't ibang bansa bilang bahagi ng kanilang global reach. Ibig sabihin nito, hindi lamang local audiences sa Pilipinas ang makapapanood, may mga Filipino diaspora at international viewers na rin silang maaabot. Lumalawak ang impluwensya ng Pinoy film, romantic sa global stage para sa maraming fans. Ito ay patunay na hindi na lamang local love team ang Don Bel, isa na silang international brand sa entertainment industry. So ang ganitong klaseng exposure ay bihira para sa mga young love team sa Pilipinas, kaya't malaking milestone ito para sa kanila. So ang Don Bel bilang isang phenomenon ay hindi may kakailan na ang tambalan ni Donnie at Bel ay lumago mula sa mga serye at pelikula hanggang sa pagiging cultural phenomenon. Mula sa proyekto tulad ng Inconvenient Love, Can't Buy Me Love, Love is Colorblind, How to Spot Red Flag, ay makikita na ang kanilang chemistry ay naging consistent sa iba't ibang format, romantic comedy, drama at even modern storytelling. Ang dahilan kung bakit patok sila kasi natural yung kanilang chemistry, malakas na fan engagement at relatable na love stories. At meron din tinatawag na emotional depth sa acting. Ang iniwang pangako nila sa isa't isa sa pinaka-intrigang bahagi ng balita, yung usap-usapin na pangako na iniwan ni Donnie at Bel sa isa't isa. Bagamat wala pang official na detalye kung ano ang eksaktong laman nito, ayon sa mga interview at behind the scene na pahayag ng dalawa sa mga nakaraang proyekto, madalas nilang sinasabi na mananatili silang magka-partner sa trabaho hanggang kaya. Magtutulungan sila sa paghubog ng kanilang karera at igagalang nila
ang isa't isa kahit lumalawak pa ang kanilang individual paths. Sa showbiz context kasi, pag sinabing pangako or promise na ito'y maaaring hindi romantic sa literal na kahulugan, kundi professional commitment bilang love team at emotional support sa isa't isa at pagpapahalaga sa pinagsamahan nila mula umpisa. Ngunit syempre sa mga mata ng fans, ito'y nagiging mas malalim na simbolo, isang bagay na nagiging inspirasyon at minsan ay nagiging hopium ng fandom. So, bakit nga ba hanggang sa ngayon kahit na 'di ba parang feeling natin is ang dami na pong nagaganap ngayon, dami ng mga isyong naglalabasan patungkol kay Donnie at Belle, pero nananatili pa ring malakas ang kanilang love team. At ang may tinatanong kasi at maraming naku-curious, dahil kahit po ba malakas ang isang love team, may possibility pa rin talaga na pwede silang paghiwalayin. Pwedeng maiba yung kanilang career path, no? So, ibig sabihin, tama yung sinasabi na sa mundo po ng showbiz is ang pagbabago ay permanente, no? Hindi laging yung change na tinatawag, yung career path na kanilang tinatahak, talaga may magbabago at magbabago sa kanila. Pero bakit hanggang sa ngayon malakas pa rin sila sa international market? Meron po kasing mga ilang dahilan kung bakit patok pa rin si Donnie at Belle. Malakas ang Filipino diaspora, maraming Pinoy sa US, Canada, Middle East, New Zealand, Hong Kong at Guam. Kaya mas automatic audience, may automatic audience na sila agad. Meron din silang tinatawag na global appeal ng Asian romance na kasabay ng Korean at Thai wave na unti-unti ring lumalakas ang Filipino romantic films. So meron din tinatawag na digital streaming culture na mas madali nang mapanood ang Filipino content sa Netflix, iWant TFC at YouTube platform. And of course, syempre, yung kanilang consistent storytelling. Ang Don Bell Project ay kadalasang emosyonal, relatable, and visually appealing at youth-centered. Kaya naman talagang makikita natin na marami talaga silang supporters and most of their supporters are youth. Meron nga pong isang video, 'di ba? Parang nag-video react sila doon po sa inilabas na official teaser ng nasabing Tayo sa Wakas na umani po ito ng 3.5 million views in just one day. So, makaabot ka ng million views, 'di ba? Malaking milestone na 'yon para po sa Don Bell. At dahil po dito is talagang grabe po yung naging emosyon, no? Parang naging roller coaster yung emotion ng mga Don Bell fans matapos mabalitaan yung mga balitang ito. Even si Direk Cathy Garcia Sampana ay hindi na rin po napigilang umiyak nang marinig niya ang pangako, no, na binitawan nga ni Donnie at ni Belle sa isa't isa. So sa industriya ng entertainment, maraming pangako ang nabubuo. Pangakong hindi maghihiwalay, pangakong mananatiling magka-love team, pangakong magtutulungan hanggang dulo. Ngunit ang realidad, ang showbiz ay dynamics. Nagbabago ang career direction, mas inuunang individual growth sa kalaunan, kaya ang pangako ng Don Bell ay maaaring totoo sa kasalukuyan, ngunit bukas sa pagbabago depende sa panahon, 'di ba? So wag na tayo mag-expect too much para hindi rin tayo masaktan ng too much, 'di ba? So hindi ito kasinungalingan, ito ay isang bahagi ng proseso ng pagiging isang artista. So ang Don Bell ay isa sa mga halimbawa ng matatagumpay na love team, ngunit syempre may mga kasamang pressure. Hindi naman maiiwasan yan sa kanilang career, kahit nga po yung kanilang personal na buhay ngayon is subject for change, 'di ba? Katulad po ng ipinapartner po si Mr. Donnie sa ibang mga actresses, inire-relate at parang sinasabing may iba naman talagang karelasyon si Donnie. Marami po niyan na nagsasabi. Pero hanggang ngayon wala pa naman din silang inilalabas na any resibong makapagsasabi at makapagpapatunay na talagang may ibang karelasyon si Donnie. Kaya naman hanggang ngayon kapit na kapit pa rin tayo sa katotohanan na ang magiging endgame ay walang iba kundi si Donnie at si Belle. At hindi po yun imposible kasi kumbaga parang from day one up to now is hindi pa rin naman nila binibitawan ng isa't isa. It just so happen na kailangan lang talaga nilang maghiwalay, 'di ba? At alam ko po natanggap na po ng Don Bell yun. Pero parang sasaktan nilang isa't isa or sasaktan nilang Don Bell pag nakita natin na talagang may karelasyon na silang iba, 'di ba? Kasi parang pinuputol na nila yung pag-asa ng mga Don Bell na sila pa rin talaga hanggang wakas.
So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.